Tara po, samahan niyo ako sa pag-grocery dito sa Canada para makita niyo ko yung mga presyo dito kung magkano, kung nagmahal ba or okay lang sa inyo. Tara po, pasukin natin kung saan ako Good afternoon, people. Happy New Year, everyone. This is the beauty of winter season in Canada. So, yan. So, hi people, bali, first time ko makarating dito sa May Tulay, papakita ko sa inyo. Dito ako sa Ottawa mga people. Winter season ngayon dito. So, oops. Pakita ko sa inyo. Tara, pasukin natin yung tulay mga tips. Bali, ito ang 417. Bali, sa nakikita nyo, ito yung tulay. First time kong dumaan dito. Kung makikita ninyo itong ito ang sinasabing 417 dito sa Ottawa, Canada. So, ayan. Yan natin. Oops. Ito yung shortcut kung gusto mo tumawid. Pupunta ka doon sa kabila. So, dito ka pupunta. So, ito ang 417 dito. Highway 417 ng Canada. Bali, nandito base ako sa Canada, sa west. West of Ottawa. So, ayan. So, ito siya. Mahaba yan ang yung downtown. So, ito po. Bali, nandito tayo sa tulay ngayon. So, ayan. Yan, pwede ka na pupunta rito ng Pwede kayo mag-shortcut rito papuntang Toronto. So, ayan. Ito nyo ang volume ng ngayon. Masasakyan kasi pauwi na po sila galing sa work. Bali, 3:30 pa lang ngayon ng hapon dito sa Canada. Ayan ang sasakyan ngayon dito. Pauwi na kasi, kaya sobrang dami. Ito yung mga pauwi. Tapos dito naman sa kabila, ito naman yung papuntang downtown. So, ayan. Hindi naman siya gaanong karamihan. Hindi siya gaanong busy. Bali, yan ang sasakyan, yung bus dito na red. Yan ang bus dito sa Ottawa, Canada. So, ayan. Kung gusto mong makita kung anong itsura dito sa west ng Ottawa, ganito po. Lalo pag winter. So, yan karami. Yan karami ng mga sasakyan dito. Ayan. Ito yung papuntang downtown. Dito naman papuntang pauwi na to. Papuntang west na. So, ayan. So, hindi naman siya gaano karamihan. So,
Bali, bali, ayan po ang ang school bus rito sa Oro. So, ayan. Bali, ito yung pinanggalingan kong tulay. And, oops. So, ayan. Pwede ka mag-shortcut dyan. This is it. Ganito pa itsura dito sa west of Ottawa. So, ayan. So, bali ito naman po yung food basic. Ito dito kami nag-grocery. Yan. Kaya, hindi po malalapit ang mga grocery dito sa Canada. Kailangan bumili ng sasakyan. Lalo na kung malayong bahay mo. Naku, bukas ka ba makaka-uwi kung wala kang sasakyan? Kasi magbabas ka lang. So, ayan. Ayan. So, ayan. Ito po yung buffets dito sa sa Ottawa. Ito sa Canada. Ito yung Chinese buffet. Ayan. Ito lang po yung mga dito. Pwedeng puntahan pag na malalapit. So, yan po yung beauty ng winter season dito. Halos lahat nagyayelo. So, bali kahapon lang po nag-start ulit na mag-snow. Yan. Since Christmas, hindi kami nakaranas ng snow rito sa Ottawa. Ayan. So, ayan lang muna po. Samahan niyo ako mag-grocery. So, tara dito dadaan sa ito ice. Okay. Hindi naman siya as in na sobrang lamig. Kaya lang dahil sa hangin, sobrang siya magulang. Dahil lunis po ngayon, yung ibang tao nasa work. So, ito yung minute. Oops. Yan po. At least nabigyan ko na kayo ng na idea na itsura dito sa west ng Ottawa. Kaya kung pupunta kayo rito, dito kayo maging international student sa Algonquin. Malapit lang po dito. 15 minutes po. Kaya maliligo ko. So, ganito yung itsura dito sa loob. So,
hanggang dito muna po. Hindi ko alam kung pwedeng mag-ano dito. Kaya, iligay ko na lang kayo update. Thank you. So, ayan pala yung tsura. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura dito sa loob. Oh, sana hindi malaglag. Bali, nakabili ako ng hindi ba nakabili. Nakapili ako ng pomegranate. Yan. Sana mapula siya. Bali, $198. $1.98 lang po. So, usually, binibili ko yung cabbage po na flat. Pero, sa ngayon, wala siya mga flat bala. Ang laki naman ito. Mag-isa lang naman po ako. Hindi ko kaya ito ubusin. Ito na lang kaya. Pero kapag bumili kayo ng ganito, make sure na maubos yun lang in 3 days or 4 days. Kasi, magte-turn siya ng yellow. Hindi na siya masarap. Hindi katulad ng cabbage na kahit 1 week pa. Pwede. Parang yung cabbage pang matagalan. So, ayan. So, yun lang po. So, para dito. So, masarap din po siya ulit. Kaya lang dami nito sa work. Tignan nyo yung presyo nito is $3.99 pero sa Pilipinas pwede kang makabili ng mas marami pa dito. Magkano na yung $3.99 sa Pilipinas? Pag-convert mo times $41. Medyo mahal na rin po. Tapos dito ko konti lang. Ayan. Meron pa isa. $6. Look. $6 siya. Ang mahal-mahal. Look at this. Okay. So nga pala dito sa Canada, hindi makakabili ng maliliit na tingi-tingi lang. Ganyan. Pero siya, pero bulky. Makakabili ka man pero mahal kahit isa-isa lang. Tignan nyo naman, $2.48 per pound yan. Saka isang ganito lang siya. Liit, right? Yan, kapag family kayo, ganito na lang bilhin nyo. Malalaki na garlic, right? Yan. Kaya lang $4.98. Parang $5 na rin. 5 times 4. Kung manasala yung 1. Lalo na sa na 200 na itong ganito karami. Convert mo sa Pilipinas. Sobrang mahal. Itibid lang po tayo. Kuripot muna pag may time. Hindi pwedeng pumastos ng bonggang-bongga. So, nakikita nyo naman, tagal ko sako-sako. Maganda mo naman ito kung nandito na kayong mag-family. So, andito tayo sa frozen food. Bonggang-bongga. Ang lalaki. Yan. So, ito yung chicken wings nila. Ano lang to? $12. $12. Tapos itong barbecue wings. Yes. Magkano to? $12.99. Tapos may na siya. Ready-made na siya. Pwede mo lang siya i-bake or i-fry na lang siya. Yan. Kung nagmamadali ka. Tapos meron din sila ito naman chicken strips. And ito naman yung chicken nugget. So
So, ganito pa itsura dito kahit saan ka pumunta, kahit groceryhan. So, dito tayo sa mga taas na. Mga dahanas. Magkano $7 po itong ganito. Fresh hummus. And my favorite tzatziki. $4.69 po ang isa nito. Pero kung may friend ka naman, happy naman kayo. Kasi hindi mo ito mauubos. At pag nabuksan mo, kailangan mo ano siya. Sa mga halal naman po, meron silang halal dito sa taas. Katulad dito mga jumbo hotdog and halal. So, ayan. Kaya, kahit anong gusto mong bilhin, pwede dito kasi nandito lahat ng temptation sa pagkain. So, ayan. Bali, $6.49 lang po itong malaking jumbo na po. So, ano naman yung mga Tapos kung nag-craving kayo, Pilipino kayo, katulad ko, nag-craving kayo na ano to sa Tagalog? Chicken hearts ba to? Ayun, chicken hearts na. Tsaka meron din silang chicken gizzards. Ito yung masarap. Adobo. Kasama sa adobo. Ito rin, chicken wings na halal. $10 siya. Tapos kung may mga mahilig kayo sa sausage, Italian sausage, hot or mild, whatever. Ito, $8.88 lang siya. Yan. Kung palagastos ka, balik ka ng bili, ganito. Pwede mo rin siyang ilagay sa spaghetti. Ito naman yung English banners. Actually, katulad siya ng sausage din. Pero meron siyang ibang klase ingredients sa loob. Canadian pork. So, fresh na fresh na. Last preservatives. So, ito yung mga bonggang pork. There. Ayan. Meron din silang skewers. And it cost $10 lang itong buong ito. Pero kung gusto mong madalian, meron silang Lou's Kitchen. Back ribs. And kung mahilig ka mag-siomai, magagawa ng siomai. Dito ka bumili ng ganito. Ito is extra beef siya. Yan. $21 just ko. After ko lang mag-isa, bibili ka. No way. Bibili. Meron din siyang pork. Ayan. Mas mura nga lang ang pork kaysa dun sa beef. So, ito $15 lang. $15.32. Yung mga beef. Expensive ang beef. Stewed beef. Meron din beef liver. Dami ng dugo yung kumay. So, ayan. Pero pag siguro yung malapit na siyang ma-expired or whatever, yung steak nire-reduce na nila. Ayan. Meron na siyang 40% off. So, pwede ka mo lang bumili dito ng pang roast chicken na gravy. Tapos lalo sila mahilig ka magkape. Meron kang dark roasting powder. This is for the winter blend roasting. So mahilig magkape katulad ko.
Ito yung sale ngayon, 98 cents lang. Meron silang water chestnut. Since cheap ako, bibili ako nito. Water chestnut. So, sulit. So, malaglag po yung ano ko, binili ko eh. Hawakan ko na lang. Dahil sobrang cheap ko lang ito nito. Ayan. So, dito. So, nakasell po yung ano nila, instant noodles na ito. Ni Dueng 298. Pero usually hindi naman ako bumibili ng ganito. Siguro once in a blue moon lang. Kasi dahil sa sobrang spices ng nilalagay nila doon sa ano. Seasoning nila. So, gumagawa ako ng ano. Bibili ako ng malaking noodles. Parang bibili ako ng ganito. So, gagawa na lang ako ng sarili kong sauce. Nakakatipid pa yan. So, first time ko makakita ng ganito kalaking lace. Meron pala. Mura lang siya. 200. Kung sa pesos, 200 pesos. $4. So, meron din silang very frozen na ano. Chicken, pero wala siyang ano. Pero okay na rin. Sa taong nagtitipid, okay na rin po. So, kung gusto mo na bumili ng ano, ready-made na cake, dito lang kayo sa ano. Sa section na ito, look at this, $8 lang siya. Meron ka ng wild berry cake. Look. Pero meron silang new version ng ano, milk chocolate eclairs. So, $8. Here's my favorite lemon meringue pie. $12, mahal naman pala. So, may mga ready-made na carrot cake. Oh, hazel chocolate pala ito. And then, this is, I think carrot cake, yes. Sabi siya. Ano klase? Dito tayo ngayon sa mga bread. Ito yung roti nila. Ganito yung klase ng roti dito sa Canada. Masarap to. DIY ka na lang kapag ano, nilagyan mo siya ng mga charot-charot na palaman sa loob. Mga bread. Mga veggies pala. Meron din siyang ano, brown, full wheat. Ito na yung pancake. Pero ito yung gusto ko. Kasi dried apricots. Pero sobrang mahal eh. Sobrang mahal. It's $6. $6.99. And
the dates as well. Ganito yung dates. Meron siyang malalaki at saka maliit na dates. $5 lang siya. Saka meron din siyang pegs. Masarap sa mga to. Ito yung malalaking dates nila. Masarap. Yan. Tignan niyo kung gaano kalalaki. Yung mga muffins din sila. Pero kung marunong naman kayo mag-bake ng muffins, i-bake ko na lang ng muffins. Kasi yung mga nilalagay dito too sugary. Maraming sugar to for sure. Pero kung kayo na lang mag-bake, pero masarap to. Kung kayo na lang mag-bake, control nyo yung dami ng sugar. Yeah, hindi porque ako sumasahod, whatever, binibili ko yung mga ganyan. Kailangan ko rin mag-watch sa sugar. Ito, tumatanda na tayo. Tsaka for sure ito, sobra dami ng sugar, diabetes na po ito. Labas niya. Pag kinain nyo to for sure, kinain nyo lahat to, for sure, diretso ka hospital. So, ang dami pong dito. Parang ang dami temptation. Ito. At ito, made of, brown sugar and molasses. So, lalo na ito. Touch. Pecan inside. Hindi ko alam kung makakabila ko dito kasi sobrang tipid ko. Hindi porque nasa abroad tayo boom ng boom, hindi po ako ganun. Kailangan ko natin maging wise. And anytime. Pwede ko rin gawa ng pizza, may birthday party or whatever. Bili ka lang ng ganito. Assemble ka ng sarili ng pizza. And it's $6 lang kasama na yung sauce. Bili ka na lang ng salami at yung sarap-sarap pa. Ayan. Pwede mo na lang siyang lagyan ng sun-dried tomato. Kung ikaw naman ay ham lovers, smoked ham lovers, malaki. Look. Malaki. Siguro pagdating ng asawa ko, ito alam. Mga ganito. Once in a blue moon, lagi. So, nakakita ko rin po sa inyo mga cheese. Yan, para may idea kayo kung ano yung itsura dito. Sobrang dami kong mabili dito. Bumili ka lang na nakayon sa kailangan mo at sa budget. Hindi porke may pera ka, boom ka lang ng boom. Just ko, in a few years, broke ka na. Yan. Ito sa condiments. So, sa buhay ngayon, kailangan mo maging wise. Even a friend, even me. So, yan. Libutin natin lang. Gusto mo magka-analyze, gusto kailangan meron kayong discipline the way you spend your money.
Dito sa Canada, di ka makakabila ng isang ganito lang. Pili ka ng isang buo. Ayan o. Sa katulad ko, isa ko lang dito. Tapos pwede ko ubus to. 3 days, 2 days. Kasi meron siya expiry date. Kasi ano to siya dairy. Hindi siya pwede magpapal. So, bibili kayo ng ano, ang kaya nyo i-consume lang. Or pwede rin kayo bumili nito. Ganito lang yung size. Ayan. Makikita nyo dito iba't ibang klase ng yogurt. Sa frozen dito rin ito. Nakakabili namin ng corn and peas. Ito galing sa ano to. So, Lebanese food. Ito sa mga frozen veggies. Dahil tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa coconut, so meron na rin sila. Pero ito galing ito ng India. Klase, lahat ng klase. May yogurt din silang nakaano. Ito yogurt. For sure yan. Tayo mga Pilipino mahilig sa saging, pero hindi ako. Na-steam na po. Ito luto na. Ito pero iluto na po. Pero susubukan ko kumain ng saging. Ito saging kain. Saging. Pero subukan ko. Konti-unti. Ito tayo nakikinig dito. Yan po. Pinahid na dito. So, nandito tayo sa mga ice cream. Ayan. Ibang klase ng ice cream po. Ayan. Pero sa ngayon, dahil sa high, nag-increase yung mga bilibil na yun. Kaya, yung mga tao ngayon, natuto na rin magtipid. Hindi na waldas yung iba. Pero yung iba waldas pa rin. Nakikita niyo yung presyo ng mga sabon lang nila. So, meron din mga ano dito, produkto ng Pilipinas, katulad ng cheese toast. At saka ito, may Skype listing dito sa Canada. Proudly Philippine product. Saka hindi nawawala itong kita ng Filipino. There. Pag nagtinda sila ng chickpea, ayan, ganito po karami yung bibilihin, tapos isa mo lang kakain sa ano. Isa ka lang dito sa Canada. Laki po. Yung portion nila. Saka even this one, lentils.
ganito po yung ano, mga beans dito. Here's the white beans. Hi, guys. Ito yung favorite kong niluluto. Black eyed peas. Pilipinas po. Magkano itong ano nila, itong Amongo is $2.99. Bali 2 pounds. 107 grams. Pero ewan na sa Pilipinas, pag ito tiniting, baka mabot na to ng ano, 300. Pero dito ganito lang siya. $2.99 lang po ito. So, ayan po. Thank you mga people. Sana nagustuhan niyo yung mga video ko.